Ang dating magkakaibigan ay naging mga estranghero sa isa't isa. Nangyari yon dahil sa isang malagim na trahedyang naganap. Ang pagkamatay ng isa nilang kaibigan. Kaibigang kinaiinggitan ng lahat. Trahedyang nasaksihan nila, 13 taon na ang nakakaraan. Pero parang pinaglalaruan sila ng tadhana. Ang tatlong pinaghiwa-hiwalay ng isang malagim na pangyayari ay napilitang magkita-kitang muli. Dahil sa mga katatakutang nangyayari sa kanila, ay muli nilang binalikan ang pilit na kinakalimutang nakaraan. Kailangan nilang isantabi ang issue sa isa't isa para malutas nila ang problemang kinakaharap sa kasalukuyan. Kailangan nilang magtulungan para wakasan ang lagim ng nakaraan. Saan nga ba nagsimula ang lahat? Kakayanin kaya nilang harapin ang bangungot ng nakaraan? Ano ba talaga ang nangyari noon? Dahil ba ito sa pangakong binitiwan nila? Magkakaroon ba sila ng katahimikan? Yon ay masasagot lang kung masusugpo ba nila ang bangungot ng nakaraan. Dahil sa kabila ng pagsulong ng siyensya, ay hindi pa rin nawawala ang paniniwala ng ilan sa mga multo, demonyo, aswang, engkanto at kung ano-ano pang nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong mga mata. Isa sa mga yon ay si Jean. Mahirap man paniwalaan, pero dati ay tinatawanan lang yon ng dalaga. Ngunit isang pangyayari sa kanyang buhay ang nagpabago ng kanyang pinaniniwalaan. Pangyayaring hinding-hindi malilimutan ng dalaga. Naging dahilan yon para ilayo nito ang sarili sa mga taong kaugnay sa bangungot ng nakaraan. Kabilang na roon ang matatalik nitong mga kaibigan na sina Chanel at Candy. Mas binigyang pansin na lang ng dalaga ang kanyang pag-aaral. Nang makapagtapos si Jean sa kolehiyo ay nagtrabaho ito sa isang telecommunication company bilang marketing specialist. Madali lang para sa dalaga ang trabahong yun sapagkat noon pa man ay yun na ang kanyang gusto. Pero kung inaakala niyang natakasan na nila ang bangungot ay nagkakamali sila. Dahil nagsisimula pa lang ang lahat. Nang araw na yon ay nakuha ni Jean ang kanyang sahod sa trabaho kasama ang bonus at 13-month pay. Kung kaya bago ito umuwi ay dumiretso ito sa Pure Gold para maggrocery. May kalakihan din ang nakuha ng dalaga kaya sisiguraduhin ito na mapupuno ang lahat ng lagayan ng pagkain sa kanilang bahay. Habang abala ang dalaga sa pamimili ay bigla na lang tumunog ang telepono nito. Wala sanang plano ang dalaga na sagutin ang tawag na yon. Ngunit nang makita nito ang nakarehistrong pangalan sa screen ng telepono ay napuno ng pag-aalinlangan ng kanyang puso. Ilang segundo ring pinakiramdaman nito ang kanyang nararamdaman bago nagdesisyong sagutin yon. Bumuntong hininga muna ang dalaga bago niya inilapat ang telepono sa kanyang tenga. Jean? Naiiyak si Jean nang marinig ang boses ng beking dating matalik na kaibigan. Habang tumatagal ang pag-uusap ng dalawa, ay tila hindi na napigilan pa ni Jean ang mapaluha sa saya. Ngayon na lang ulit sila nagkausap matapos ang 13 taon. Mukha bang baliw ay hindi na itinago pa ng dalaga ang kanyang emosyon. Kahit pa nga panay lang sila kamustahan at walang kapararakan ang pinag-uusapan. Nang mapansin ng dalaga na humahaba na ang pila sa counter, ay nagpaalam na muna ito sa kausap at nangakong tatawag sa oras na makarating na ng bahay. Pasado 11:00 na nang marating ni Jean ang bahay na minana pa niya sa kanyang mga magulang. Bago pa man mailagay ng dalaga, ang susi sa susian ng seradura ay bumukas na yon. Kung kaya nagulat ito. Napahawak pa ito sa kanyang dibdib at iniangat ang isang kamay na may hawak ng kanyang mga pinamili. Akmang hahampasin na niya ang taong may kagagawa ng kaba sa kanyang dibdib nang marinig niya ang malakas nitong pagtawa. Naiinis na ibinaba niya ang kanyang kamay at tiningnan ng masama ang binatang tawa ng tawa sa kanyang harapan.
Padabog na tinabig ni Jean ang kapatid na may sala. Sinunda naman siya nito at nagpresentang ito na ang mag-aayos ng mga pinamili ng dalaga. Isang nakamamatay na irap ang ibinigay ng dalaga sa kapatid na naging sanhi ng pagbunghalit nito ng tawa. Hanggang ngayon magugulating ka pa rin, Ate J. Walang nakakatawa, Jack. Paano nalang kung may sakit ako sa puso? Di namatay na ako. Mawawalan ka pa ng magandang ate ng hindi oras. Ipaghahanda na lang kita ng makakain para makabawi ako sa'yo. Oh, magbihis ka na po muna. Ako nang bahala dito. Pagbaba mo, nakaredy na ang dinner mo. Hindi na umimik si Jean at tinalikuran ang nakababatang kapatid. Nagtungo ang dalaga sa ikalawang palapag kung nasaan ang kanyang silid para makapaglinis at makapagbihis na. Umakyat sa ikalawang palapag ang dalaga at tinungo ang kanyang silid na katabi lang ng silid ni Jack. Nakakapagod. Ay, mabuti na lang talaga at hindi pa ako naiisipang iwan ng kapatid ko. Ay, thank you God. Pagkapasok ay ibinabalang ni Jean ang kanyang bag bago naghubad ng damit at nagtungong banyo. Pagpasok ng banyo ay kaagad na binuksan ng dalaga ang shower at itinapat doon ang sarili. Hinayaan niyang bumagsak sa kanya ang malamig na tubig. Habang sinasabon ang katawan ay pakanta-kanta pa ang dalaga. Batid niyang maghihintay ang kanyang nakababatang kapatid na si Jack sa kanyang pagbaba. Biglang may pilyang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kaya ang plano ng dalaga ay tagalan ang ginagawang pagligo. Ano kaya kung tagalan ko? Paniguradong maiinis yun. Lalo na't ayaw na ayaw niyang pinaghihintay ang pagkain. Nang magbabanlaw na ng katawan ng dalaga, ay nakarinig ito ng pagbukas-sara ng pinto. Napahinto ang dalaga sa kanyang ginagawa. Pinatay din niya ang shower nang sa ganon ay mas malaman niya kung totoo ba ang kanyang narinig. Pinakiramdaman niya ang paligid. Nang wala na siyang naririnig na kahit anong ingay sa kanyang silid, ay hinablot niya sa pagkakasampay ang kanyang bathrobe. Isinuot niya yon bago lumabas ng banyo para tingnan kung sino ang naroroon. Pumasok kaagad sa kanyang isipan na baka ang kapatid niya yon. Pero nang buksan niya ang pinto ay sinalubong siya ng nakasusulasok na amoy. Amoy bulok na itlog na hinaluan pa ng malansa na parang metal. Halos maduwal ang dalaga dahil sa amoy na yon. Pero pinigilan niya dahil ayaw niya ng pakiramdam na yon. Tanging pagtakip na lang sa kanyang ilong ang nagawa ni Jean. Ano yun? Ang baho naman! May namatay pa yatang daga dito sa kwarto. Saan naman kaya nang gagaling yun? Inilibot ng dalaga ang paningin sa buong silid. Wala naman siyang nakitang kakaiba sa kwarto maliban sa kanyang kabinet na halos katapat lang niya. Tinitigan niya yon nang bigla na lang may kumalabog sa loob. Ay! Bakit naman sa cabinet pa? Napakahirap pa naman linisin yan. Paniguradong nangamoy na lahat ng damit ko. Hahakbang na sana si Jean para lumapit doon nang bigla na lang umihip ang malakas na hangin. Napalingon sa may bintana ang dalaga. Nangunot ang kanyang noo nang mapagtantong nakasara naman yun. Napayakap siya sa kanyang sarili nang muling umihip ang malamig na hangin. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ni Jean. Tatakbo na sana siya palapit sa may pintuan ng silid nang biglang tumunog ang kanyang telepono na nakapatong sa bedside table niya. May pagdadalawang isip man ay mabilis niyang nilapitan ang nag-iingay na aparato. Kaagad niyang sinagot yon nang hindi man lang tinitignan kung sino ang tumatawag. Naputol ang sasabihin sana ni Jean nang marinig ang naghihisterical na beking kaibigan sa kabilang linya. Dire-diretso ito sa pagsasalita kaya walang naintindihan ng dalaga sa mga sinasabi nito. Sandali! Candy! Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo! Slow down! Ano bang nangyayari? Sabihin mo sa akin ng dahan-dahan para magkaintindihan tayo! Ilang beses munang nagpakawala ng malalalim na buntong hininga ang nasa kabilang linya.
Nang kumalma na ito ay muli itong nagsalita. Mas klaro kaya naiintindihan na ng dalaga ang mga winiwika nito. Kailangan nating magkita. Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon din. Importante to. Nasa bahay lang ako. Kakauwi ko lang eh. Ano ba kasing nangyayari? Alanganing oras pa, tapos ngayon ka pa pupunta? Hindi ba pwede naman tayong magkita bukas? Sakto sa day off. Mahabang katahimikan ang namagitan sa dalawa dahil sa mga sinabi ni Jean. Ilang minuto pa ang lumipas at binalak na sanang patayin ng dalaga ang tawag sa pag-aakalang wala na siyang kausap. Ngunit natigilan ng dalaga sa mga sunod na binitawang salita ng kaibigan. Nagbalik siya. Nagbalik na siya. Hindi niya tayo titigilan. Hindi. Umiiyak na saad ng nasa kabilang linya kay Jean. Bakas din sa boses ni Candy ang panginginig at takot nang sabihin yon. Nagtataka naman ang dalaga sapagkat hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ng kaibigan. Magtatanong pa sana si Jean nang biglang magpatay-sindi ang ilaw sa kanyang silid. Binalot ng sindak at pangamba ang dalaga. Kasabay niyon ang malakas na pag-ihip ng malamig na hanging nagmumula sa kabinet. Ibinaba ni Jean ang telepono sa kanyang kama. Balak ng dalaga na ituloy ang kaninang naudlot na paglabas ng silid. Ngunit isang puwersa ang humatak sa kanya palapit sa kabinet na ngayon ay nakabukas na. Ibinigay niya ang lahat ng lakas na meron siya para paglabanan ang puwersang yun. Pero isang magaspang na kamay ang humawak sa kanyang kanang binti na tila pinipigilan ang plano niyang paghakbang. Halos hindi na makahinga ang dalaga sa kilabot na nararanasan. Nagpapalag si Jean. Nang huminto na ang hangin kasabay din ng pagkawala ng nakakapit na kamay sa binti nito, ay hindi na nag-aksaya ang dalaga ng pagkakataon. Kung kaya, mabilis siyang tumakbo palapit sa pinto ng kwarto. Halos abot kamay na niya ang seradura nang may mga kamay na pumulupot sa kanyang bewang at hinatak siya papasok sa loob ng kabinet. Ah! Walang nagawa ang dalaga kundi ang sumigaw habang nakapikit ang kanyang mga mata at nananalangin na sana ay may magligtas sa kanya. Hindi man mawari ni Jean ang kanyang nararamdaman ng sandaling yun, ay isa lang ang sigurado siya. Yun ay hindi ordinaryo ang mga nagaganap ngayon. Sa pagsigaw ng dalaga ay sinubukan niyang banggitin ang pangalan ng nakababatang kapatid. Ngunit dala marahil sa sobrang takot ay hindi niya magawang isigaw ang nais para tawagin at humingi ng tulong sa kapatid na nasa ibabang palapag lang. Nang mapagtanto yun, ay naiiyak na umusal ito ng dasal na memoryado niya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Habang inuusal ni Jean ang isang panalangin, ay siya rin namang hagikhik ng nilalang na humila sa kanya sa loob ng kabinet. Kasabay ng paghagikgik nito ay ang paghaplos ng magaspang at mabahong kamay sa makinis na pisngi ng dalaga. Mas lalong nilukob ng kaba ang dalaga nang magsalita ito. Nanginginig ang buong katawan na ngayon ay nakabaluktot sa loob ng kabinet. Hindi mo na ba ako naaalala? Best, hindi mo ba ako namimiss? Hindi! Hindi kita kilala! Hindi ikaw ang best friend ko! Sumumpa kayo sa akin. 13 taon na ang nakakaraan. Nakalimutan niyo na ba ang lahat? Gusto mo bang ipaalala ko sa inyo, Jeya? Nahigit ang hininga ng dalagang si Jean nang mapagtanto kung sino ang nilalang na nanggugulo sa kanya. Iisang tao lang ang kilala nito na tumatawag sa kanya ng ganoon. Wala sa loob na napamulat ang mga mata ng dalaga.
Doon ay natagpuan niya sa kanyang harapan ang isang magandang babae. Malayo sa naiisip niyang figura nito dahil sa magaspang na kamay na kaninang humahawak sa kanya. Maging ang amoy na kanina lang ay naaamoy niya. Rita? Ikaw ba yan, Rita? Isang magandang ngiti naman ang isinagot ng nilalang kay Jean. Lumayo pa ito ng bahagya. Ngunit napapailing ang dalaga. Kinusot pa nito ang mga matang akala niya ay may diferensya. Hindi! Hindi ka totoo! Namamalikmata lang ako! Pilit mang kinukumbinsi ng dalaga ang sarili, ay alam niyang malinaw ang kanyang mga mata at matino pa ang kanyang pag-iisip. Ngunit muling lumapit ang babae at makahulugan itong nagbitaw ng mga salita. Malapit na. Malapit nang matupad ang pangako natin. Nanlaki ang mga mata ni Jean nang mapagtanto ang ibig nitong sabihin. Doon na nag-hysterical ang dalaga. Imposible! Matagal ka ng patay! Kitang-kita namin ang lahat ng nangyari! Patahimikin mo na kami! Tama na! Ngumiti ng malapad si Rita na animoy mapupunit ang bibig nito na nagdulot ng paggapang ng takot at kilabot sa buong sistema ni Jean. Nangako kayo. Ang pangako ay pangako. Sumumpa tayo ng magkakasama. Napaisip si Jean. Wala siyang matandaan na ipinangako sa isa sa pinakamalapit na kaibigan bago nito kitilin ang sariling buhay. Kahit anong ungkat ang gawin niya sa kanyang isipan ay wala talaga siyang naaalala. Maghihintay ako sa inyo. Pagdating ng tamang oras, makakasama ko na kayong muli. Matapos sabihin niyo ng kaluluwa ng babae, ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. Matagal bago nakahuma si Jean at naiwang tulala lang sa loob ng kabinet. Nabalik lang ang ulirat ng dalaga nang makarinig ito ng 3 katok mula sa pinto ng kanyang kwarto. May pagmamadaling lumabas siya ng kabinet at humablot ng damit bago tumakbo palapit sa pinto. Ate, matagal ka pa ba dyan? Dumating si ate Candy at hinahanap ka. Emergency daw. Ay naku, tagal niyong hindi nagkita tapos emergency lang ang dahilan ng pagkikita niyo. Ang weird niyo talaga. Ikinalma muna ni Jean ang sarili. Ilang beses pa itong huminga at nagpakawala ng hininga bago pinagbuksan ng kapatid na alam niyang naghihintay pa rin sa labas. At hindi nga ito nagkamali. Nakataas ang kilay nitong tinitignan simula ulo hanggang paa ang ate niya. Huwag mo sabihin na bababa ka na ganyan ang itsura mo. Ate J, paalala ko lang ha, kahit na beki si ate Candy, lalaki pa rin yun. Oo, alam ko. Magbibihis lang ako at pakisabi kay Candy na hintayin niya na lang ako sa sala. Bilisan mo na ate J, baka mamaya rapin ako ni ate Candy. Alam mo namang gwapong-gwapo yun sa akin. Inirapan lang ni Jean ang kapatid bago pinagsarahan ito ng pinto. Nang maisara ang pinto ay napapikit ang dalaga. Napasandal pa ito sa nakasarang pinto na para bang doon kumukuha ng suporta ang nanghihina niyang mga tuhod. Nang makapagbihis na ang dalaga, ay halos liparin na niya ang pagbaba sa unang palapag ng bahay. May ilang baitang pa ng hagdan nang mapansin niya ang kakaibang ikinikilos ng kaibigang si Candy. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala habang pabalik-balik na naglalakad sa kanilang sala. Halatang balisa ito kung kaya mabilis ang ginawang paghakbang ni Jean para malapitan ang kaibigan. Candy! Huminto naman ito sa ginagawa at natuon ang atensyon kay Jean na papalapit dito. May ilang hakbang pa bago ito makalapit nang biglang lumundag si Candy para salubungin ng kaibigan. Niyakap ng kaibigan si Jean ng napakahigpit. Ginantihan naman ito ng dalaga. Naging hudyat yon para humagulgol si Candy sa balikat ng kaibigan. Natatakot ako. Nagpakita sa akin si Rita at pinaalala sa akin ang pinangako natin sa kanya. Humiwalay sa pagkakayakap si Jean sa kaibigan. Kunot ang noong nagtanong ang dalaga
patungkol sa pangakong hindi niya maalala. Dahil kahit anong isip ni Jean ay wala talagang pumapasok sa utak niya. Best friends forever and eternity? Hindi pa rin makuha ni Jean ang ibig sabihin ni Candy, kung kaya kunot ang noong nakipagtitigan lang siya sa kaibigan. Mukhang naunawaan naman yon ni Candy. Pero matagal na siyang wala, di ba? Nagpakamatay siya dahil sa mali niyang paniniwala? Sumasamba siya sa demonyo at kung ano-anong anito. Ano namang koneksyon nun? Ang pangako nating magkakaibigan nun sa isa't isa, walang iwanan hanggang kamatayan. Hindi natin binawi ang pangako natin sa kanya bago niya wakasan ang kanyang buhay. Hindi mo ba talaga naaalala? Nag-blood compact pa nga tayong apat eh. Hindi nakasagot si Jean. Natulala ang dalaga nang mapagtantong may ganoon nga palang nangyari noon. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Ang alam lang ng dalaga ay matagal na niyang kinalimutan ang lahat ng bagay at pangyayaring konektado kay Rita. Hindi siya makapaniwalang hindi yon papasok sa kanyang isip nang makaharap niya si Rita kani-kanina lang. Si Chanel! Tama si Chanel! Baka dinalaw na rin siya ni Rita. Hindi niya kakayanin. Paniguradong magbe-breakdown siya. Namilog ang mga mata ni Jean nang mapagtantong may isa pa nga pala silang kaibigan. Naisip na rin ng dalaga na kung nagparamdam sa kanila si Rita ay malamang na ganoon din kay Chanel. Wala sa loob na napatakbo ang dalagang si Jean palapit sa kanilang telepono sa bahay. Paglapit doon ay mabilis na dinayal ng dalaga ang numero ng bahay ng isa sa dating kaibigan. Come on! Answer the phone! Chanel! Pagkatapos ng 3 ring ay may sumagot na kaagad sa kabilang linya. Boses matanda yon. Nakilala naman ng dalaga kung sino yon. Pagkatapos ng kamustahan ay kaagad na tinanong ng dalaga kung naroon ba ang dati nilang kaibigan na si Chanel. Ngunit bumagsak ang balikat ng dalaga sa naging sagot nito. Ayon sa matanda sa kabilang linya ay wala pa ito roon. Dahil simula nang makalabas ito sa rehab ay pinasok na nito ang kumbento at mas piniling manatili doon. Pero nabuhayang muli ng loob ang dalaga sa idinugtong nito na iuuwi raw si Chanel bukas. Nagkaroon na naman daw ito ng episode sa loob ng kumbento at sa palagay ng magulang nito ay may nag-trigger na naman daw sa baliw-baliwan nito. Magpapaalam na sana ang dalaga sa kausap nang muli itong magsalita. Balita di umano ng matanda na baka hindi na rin bumalik ang kanilang kaibigan sa kumbento dahil sa nangyari. Ganun po ba? Sige po, dadalaw na lang po kami sa kanya bukas ni Candy. Baka sakaling kumalma siya. Nang maibaba ang telepono ay kaagad na sinabi ng dalaga ang napag-usapan nila ng matanda. Nabuhayan ng loob ang dalawa at masayang nag-usap kung paano nila kakausapin si Chanel nang hindi ito naghihisterikal. Nasa ganoong pag-uusap sila nang biglang putulin yun ni Candy at may ilabas ito sa kanyang bag na daladala. Ano yan? Cards! Ngayon ka lang ba nakakita ng baraha? Alam kong baraha yan, pero alam mo naman na Pokemon cards at playing cards lang ang alam ko. Syungars lang? Tarot cards to, yung ginagamit ng mga manghuhula. Never ka pa ba nakakita ng ganito? Ngayon lang, sa mga napapanood ko kasi playing cards lang ang gamit nila. Ignorante ka talaga. Doon muna tayo sa lamesita nyo. Hihingi lang tayo ng gabay kung ano ba ang next na mangyayari. Hindi naman na nagtanong pa si Jean at lumapit na lang sa lamesita at ibinaba ang flower vase na nakapatong doon. Umupo naman sila sa sahig ng magkaharap at nasa pagitan nila ang lamesitang gagamitin. Handa ka na ba? Kung makakatulong talaga sa atin, bakit hindi? Pumikit si Candy at may mga inusal ito na hindi naman naiintindihan ni Jean.
Ilang saglit pa ay kinuha nito ang kamay ng dalagang nakapatong sa gilid ng lamesita at ipinatong yon sa ibabaw ng barahang hawak nito. Nakapikit pa rin ito habang ginagawa yon. Nagpatangay na lang sa agos si Jean. Ilang sandali pa ay sinimulan ng balasahin ni Candy ang mga baraha. Matapos yon ay ipinahati-hati niya yon kay Jean sa 3. Matapos mahati yon ay muling pinagpatong-patong ni Candy ang mga baraha bago yon inilatag na parang nakakurbang bahaghari. Kumuha ka ng 5 pero wag mo munang ipapakita sa akin. Ginawa naman yon ni Jean. Pumili ito ng 5 sa mga nakalatag na baraha. Ang bawat mabubunot nito ay inilalagay niya sa harap ni Candy ng nakataob. Dinampot ni Candy yon bago bumaling kay Jean. Ready ka na ba? Oo naman. Isa-isang itinihaya yon ni Candy at sa bawat pagtihaya nito ng baraha ay palaki ng palaki ang pamimilog ng mata nito. Nang maitihaya ang huling baraha ay gulat ang ekspresyon ng mukha nitong tumingin kay Jean. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Ano bang ibig sabihin ng mga barahang yan? Masama to. Magkakasama at magkakasunod ang death card, ang the tower and the judgment card. Tapos may 7 of swords pa at 10 of swords. Best, hindi magandang sinasabi ng baraha mo. Ano ba kasi ang ibig sabihin ng mga cards na yan? Death card, ibig sabihin pagtatapos. Pero negative din ang sumunod na baraha mo, which is 10 of swords, pagtatapos. At hindi lang basta-basta pagtatapos dahil masakit na pagtatapos to. Yung 3? Magkakaroon ng paghuhusga sa problemang kinakaharap mo. At hindi magandang magiging resulta dahil may 7 of swords na nagre-represent ng deceit, panluloko, kasinungalingan, hidden agenda. At dahil may 10 of swords ka, it's confirming na may betrayal na mangyayari. Sandali at huhugutan pa kita ng isang baraha, ha? Hilingin mong positive card na makuha natin. Tumango lang si Jean kahit pa nga hindi niya pinaniniwalaan ang mga ganitong bagay. Para kasi sa dalaga ay hindi baraha ang magdidikta sa buhay niya, kundi siya mismo. Muling binalasa ni Candy ang mga barahang natira. Kumuha ito ng ilan sa ilalim at isinasalin yon sa ibabaw ng paunti-unti. Ilang ulit din na ganon ang ginagawa ni Candy nang may malaglag na 2 baraha. Ang isa ay parang lalaking nakabaliktad at ang isa naman ay puso na may nakasaksak na 3 espada. Dinig na dinig ni Jean ang pagsinghap ng kaibigan. Ha? Ano bang ibig sabihin ng mga nalaglag na yan? Ang hangman at 3 of swords. Kinumpirma lang ng 2 barahang ito ang mga nauna mong baraha. Ang hangman ay pwedeng mag-represent ng time of lapse. Pero ibang nakikita ko. Ano bang nakikita mo? May magtatraidor sa'yo na pwedeng magdala sa'yo sa kamatayan. Pagak na tawa ang lumabas mula sa bibig ni Jean. Tumayo ito at inaya na lang kumain ng kaibigan. Nailing naman na iniligpit ni Candy ang kanyang baraha bago tumayo. Sabay na nagpunta ang 2 sa komedor at kumain. Tahimik lang ang mga ito habang kumakain. Nang matapos na sila ay inaya ni Jean si Candy na doon na matulog. Pumayag naman ang beking kaibigan ni Jean. Nang nasa kwarto na sila ng dalaga ay doon lang nagkalakas ng loob si Candy na magtanong kay Jean. Best, hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko kanina, no? Hindi naman sa ganun. Kaya lang napakahirap para sa aking paniwalaan yun. Lalo na at mas naniniwala ako sa sarili ko kaysa sa mga cards na gawa lang naman ng tao. Saka ikaw na nagsabing gabay lang. Ibig sabihin, pwedeng mangyari at pwede ring hindi. Tama ba ako? Pero paano kung totoo ang sinasabi ng baraha? Hindi na inimik ni Jean ang kaibigan at humiga na lang ito patalikod sa kanya. Narinig pa ni Jean ang pagbuga nito ng hangin. Hindi na lang pinagtuunang pansin yon ng dalaga at ipinikit na ang mga mata. Kaagad naman itong nakatulog. Hindi alam ni Jean kung ilang oras siyang natutulog.
Ang alam lang niya ay napakabigat ng kanyang ulo pagising niya. Nang tingnan naman niya kung naroon pa si Candy, ay sakto namang lumabas ito sa banyo nang nakabalot ang buhok na akala mo ay babae. Umupo si Jean mula sa pagkakahiga habang sapo-sapo ang ulo. Good morning, best friend. Oh, nangyari sa'yo? Ang bigat ng ulo ko. Baka hindi ka sanay magpuyat. Di ba nung oras na tayo umakyat? Siguro nga. Mauna ka na sa baba, susunod na ako. Pagkatapos nating mag-almusal, puntahan na natin si Chanel. Nang makalabas na ng kwarto si Candy, ay doon lang kumilo si Jean. Ilang minuto lang ang lumipas ay natapos na rin ang dalagang mag-ayos, kung kaya bumaba na ito. Inabutan niya ang kanyang kapatid na nakasuot pa ng apron, habang si Candy naman ay nakasunod lang ng nakasunod ng tingin sa binata. Lumapit ang dalaga sa dalawa. Pagkaupo ni Jean sa tabi ni Candy, ay tumayo ang matalik na kaibigan ng dalaga at ipinagtimpla siya ng kape. Halos sabay na lumapit sa lamesa si Candy na may dalang tasa ng kape at si Jack na may bitbit na plato na may lamang tapa. Kainan na! Kainan na! Naku, kailangan namin yan para may lakas kami makipagbardagulan sa topak naming kaibigan. Si Ate Chanel po, magkikita-kita po ba kayo? Dadalawin namin siya. Kakauwi niya lang galing kumbento eh. Nagmadre si Ate Chanel? Sa bagay, siya lang naman matino sa inyo kahit noon pa eh. Gusto mong matusok ng tinidor? Kumain ka na nga lang. Tumawa ng malakas ang binata kung kaya tinignan nito ng masama ni Jean. Doon lang tumigil ang binata at sinimulang kumain. Pagkalipas ng ilang minuto ay natapos na rin ang tatlo sa pagkain. Plano pa sana ng dalagang si Jean na siya na ang maghuhugas pero hindi pumayag si Jack. Ay nako Ate Je, ako nang bahala. Alam kong na-miss nyo si Ate Chanel, kaya humayo na kayo. Baka mamaya niyan taguan pa kayo nun dahil sa takot. At bakit naman niya kami tataguan? At saka bakit naman siya matatakot sa amin? Parang hindi naman nila alam. Nagmadre si Ate Chanel, di ba? Baka matakot yun sa inyo. Aba? Mukha ba kaming demonyo? Hindi ako nagsabi niyan ha. Ikaw nagsabi na demonyo kayo, Ate Candy. Napapailig na lang si Jean sa dalawa. Samantalang ang kapatid naman nitong si Jack ay tumatawa ng malakas habang nililigpit ang mga hugasin. Pasalamat ka, gwapo ka. Dahil kung hindi, ginombag na kita. Salamat Ate Candy. Alam ko namang gwapo ako eh. Tama na nga yan. Halika na best, baka matraffic pa tayo. Sige na nga, babush baby Jack. Si Jean naman ang natawa sa biglang pagtahimik ni Jack sa tinawag ng beking kaibigan sa kapatid. Nilingon muna ng dalaga ang kapatid. Kitang-kita niya ang pagngiwi nito sa narinig. Tumatawang umiiling na hinila na ni Jean si Candy, papunta sa kotseng dala nito kagabi. Nang makalabas na sila ng bahay, ay binalingan ni Jean ang kanyang matalik na kaibigan nang makita niyang may bitbit itong kung ano-ano. Hoy, bruha! Ano naman yung mga bitbit mo? Parang napakarami ah. Mga gamit ko ito sa panghuhula at pag-cleanse ng mga bad energy. Susubukan ko kay Chanel. Ha? Bakit may mga crystal spot, mga tuyong dahon? May lubid ka pang putol-putol. Saka ano yung isa? Mga papel na nakakumpol-kumpol. Ay naku, ignorante ka talaga. Sage ang tawag dito sa mga sinasabi mong parang kumpul ng papel. Porket kulay puti, papel ka agad. Itong mga bato naman ay sinasama ko sa pauso ko yan. Parang insenso. Isasama ko sa mga sinasabi mong tuyong dahon. Gagamitin ko to sa pagpapausok. Pantaboy ng masamang espiritu, no? Kaloka ka. Kahit pa nga ipinaliwanag na ni Candy ang gamit ng mga yon, ay wala pa ring maintindihan si Jean. Kung kaya kibit balikat na lang na sumakay ang dalaga sa lumang kotse nito na kung tawagin nila ay pagong dahil sa korte. Pagsakay ni Candy ay kaagad niyang pinaandar ito at tinahak nila ang daan papunta sa subdivision nila Chanel sa Alabang. Ilang oras din ang biniyahe nila mula BF Homes Parañaque hanggang sa bahay nila Chanel.
Pagdating doon ay naunang bumaba si Jean para pindutin ang doorbell. Nakaisang pindot lang ang dalaga at may lumabas na mula roon. Kaagad namang nakilala ng mayordoma ang dalaga at pinagbuksan ito. Pagbaba ni Candy ay patakbo itong lumapit sa matanda at niyakap ito. Malungkot namang ngumiti ang matanda at iginiya sila nito papasok. Pagpasok nila ay pinadiretso na sila nito sa silid ng kanilang kaibigang si Chanel. Sa labas pa lang ng silid ay dinig na nila ang malalakas na sigaw ni Chanel. "Layuan niyo ako! Ayoko rito! Ha! Kukunin niya ako! Kukunin niya ako!" Hindi na nagtanong ang dalawa sapagkat ganito rin ang nangyari noon bago ito lumayo sa kanila. May ganito ring nangyari kay Chanel na para bang nagkakaroon ito ng halusinasyon. Ayon pa kay Aling Rosa na siyang mayordoma doon, ay simula nang dumating ito galing kumbento, ay wala itong ginawa kundi ang mag-hysterical. Para itong tinakasan ng bait. Isa lang din ang isinisigaw nito. Yon ay ang salitang ayoko. Paulit-ulit at tila may kinakatakutan. Binalaan din sila ni Aling Rosa na baka mahirapan silang kausapin ito ng maayos. Ngunit buo na ang desisyon ng dalawa. Kailangan nila itong kausapin. May pag-aalinlangan man, ay wala silang pagpipilian kundi ang subukang kausapin ito. "Kami na po ang bahala. Baka kung makita niya po kami kumalma siya." Huwag na po kayong mag-alala, Nanay Rosa. Kayang-kaya ng powers namin to. Kami pa? Powerpuff Girls kaya kami noon. At Charlie's Angel na kami ngayon. Yun naman ang isang bagay na hinahangaan nila Jean kay Candy. Kahit sa mga ganoong sitwasyon ay pilit nitong napapagaan ang atmosfera sa paligid. Hindi na kumatok ang dalawa at dali-daling pumasok. Nang makapasok ang magkaibigan sa silid, ay biglang tumigil si Chanel sa pagwawala. Umiiyak itong tumingin sa dalawa at patakbong tinungo ang kinatatayuan nila. Palundag itong yumakap kay Jean at doon ito ibinuhos ang lahat ng luha dahil sa bumabagabag dito. Nagulat man ay yumakap pabalik ang dalaga. Habang si Candy naman ay isa-isang inilalabas ang mga gamit sa loob ng kanyang canvas bag. "Salamat naman at pinuntahan niyo ako. Nakita ko si Rita. Kukunin niya tayo. Kukunin niya tayo." Don't worry, girl. Nandito na kami. Hindi naman niya kakayanin ang puwersa natin lalo na sa tulong ng mga dasal ko at ritual. Ritual? Dasal? Satanista ka na rin ba? Aray ko naman. Grabe ka sa akin ha. Satanista talaga? Yan bang natutunan mo sa kumbento? Tutulungan na nga kitang bruha ka pagkakamala mo pa akong satanista? Hindi ba pwedeng espiritista? Sinimulan na ni Candy na sindihan ang sage na puti habang may ibinubulong ito sa hangin. Pagkatapos nun ay umikot-ikot ito at inikutan din ang dalawa. Nang matapos ay bumalik ito kung saan ay iniwanan ang mga iba pang gamit. Pinatay nito ang puting sage at saka naman sinindihan ang mga inilagay sa isang lalagyan kung nasaan ang mga bato at tuyong dahon. Mabilis lang namang nawala ang apoy doon at nagsimula itong umusok ng makapal. Inutusan ni Candy ang dalawa na umupo rin sa sahig at pagitnaan nila ang lalagyang umuusok ang laman. Sinunod naman yon ng dalawa kahit pa nga walang ideya ang mga ito. Ngayon ay pwede ka nang magkwento kung ano bang nangyari. Para saan ba ang pinapausok mo? Alam mo namang mehika ako, di ba? Shield natin yan para hindi tayo makita at marinig ng espiritu ni Rita. Gabi yun at kakagaling lang ng kasamahan ko sa aking silid. Nagdasal ako bago mahiga, pero ipipikit ko pa lang ang aking mga mata nang may maramdaman akong magaspang na gumagapang sa aking hita. Kung kaya napabalikwas ako, pero isa yun sa pagkakaamali ko. Dahil sa aking pagtayo, bumungad sa akin ang mukha ni Rita. Sinubukan kong tumakbo palapit sa pinto,
Pero nang malapit na ako doon, may malakas na puwersang nagpatalsik sa akin. Paunti-unti nitong ikinuwento ang nangyari. Nang bumagsak di umano ang dalaga ng padapa, ay naramdaman nito na may pumatong sa kanyang likuran. Nagpupumiglas daw ito pero hindi niya magawa. Hanggang sa may naramdaman daw siyang nagtataas ng kanyang sandong pantulog. Nang maitaas ang damit ko, may mainit akong naramdaman sa aking likuran. Parang may iginuguhit sa likod ko gamit ang isang matulis at mainit na bagay. Damang-dama ko ang sakit at hapdi sa bawat pagguhit nun sa aking balat. Nagsisigaw ako, pero walang boses na lumalabas sa aking bibig. Para bang lahat ng boses, naipit lahat sa lalamunan ko. Mainit na bagay na may ginuguhit sa likod mo? Patingin nga ako ng likuran mo. Itinaas ni Chanel ang suot na t-shirt at ipinakita sa mga kaibigan ang likod. Napasinghap ang dalawa nang makita ang nakaukit sa likuran ng kaibigan. Hindi lang gulat ang nararamdaman ng dalawa ng mga sandaling yon. Lalo na nang mapagtantong hindi lang basta sugat ang meron sa likod ni Chanel. Nanindig ang kanilang balahibo sa nakikita. Ang hugis na yon ang lubos na nagbibigay ng pagkabahala sa kanila. Maihahalin tulad ang sugat ni Chanel sa likod sa isang pentagram na nakita din nila noon sa katawan ni Rita. Ang kaibahan lang ay sa may pulsuhan ang sa dating kaibigan. Masama ito. Bakit kanya minarkahan? Hindi maaari ito. Kailangan na natin magmadali. Bakit? Anong ibig mo sabihin? Kung minarkahan na niya si Chanel ay paniguradong tayong sunod niyang mamarkahan. Sa'yo ba? Wala ba siyang minarka? Taranta namang ininspeksyon ni Jean ang buong katawan. Nakahinga naman ito ng maluwag nang wala siyang makitang kahit ano. Wala akong marka. Kung ganun ay si Chanel pa lang ang minarkahan niya. Hindi ba malapit na ang araw ng kanyang kaarawan at kamatayan? Oo, kasi birthday niya nang wakasan niya ang sarili niyang buhay. Oh my gosh! Kailangan talaga natin magmadali. Bakit? Ano bang mangyayari kapag umabot ng birthday niya? Ang araw ng birthday niya sa taong ito ay magaganap sa mismong araw ng eclipse. Masama yun. Mas magiging malakas siya at maaari na niyang magawa o may sakatuparan kung ano man ang balak niya. Maiba ko, Chanel. Ano bang itsura niya nung nakita mo siya? Wala namang pag-aalinlangang sinabi nito sa mga kaibigan ang nakita. Itinuloy nito ang kwento. Nang matapos nitong gumuhit sa likod ng dalaga ay gumaan ang kanyang likod kung kaya tumihaya siya. Pero isang malaking pagkakamali yun. Dahil sa kanyang pagtihaya ay tumambad sa kanya ang nakalutang na si Rita. Ayon pa kay Chanel ay nakakatakot ang itsura ng dating kaibigan. Naaagnas na raw ito at may mahahabang kuko. Bukod pa ron ay marami raw naglalaglagang mga insekto at uod mula sa naaagnas na kaibigan. Nahuhulog sa akin ang mga yun. Hindi ko alam kung mandidiri ba ako o matatakot. Ang alam ko lang, pagkatapos nitong tumawa na parang isang demonyo, nawalan ako ng malay. Dahil sa nangyaring ito ay napag-usapan nilang humingi ng tulong sa pamilya ni Rita. Batid nilang alam ng mga ito ang lunas para sila ay tigilan na ng kaluluwa ng dating kaibigan. Sa paglipas ng araw ay hinanap nila ang pamilya nito. Pero kahit anong gawin nila ay hindi na nila makita kahit isa man lang sa mga ito. Sinubukan nilang maghanap sa internet sapagkat kilala ang pamilya ni Rita sa kanilang lugar. Doon ay nalaman nilang tanging ang lola nito na lang pala ang naiwang pamilya at kamag-anak ni Rita. Ayon pa sa nabasa nila sa internet ay namatay sa aksidente ang ama at ina ni Rita nang araw din na magpakamatay ito. Nang umagang yun matapos mabasa ang nakita sa internet ay nag-request si Candy sa kaibigan. Mag-take ka na ng leave, Jean, para maplano na natin ang gagawin natin. 1 linggo na lang kaarawan na ni Rita. Magfa-file na ako mamaya.
Sa ngayon, papasok muna ako. Kayo na munang bahala dito ha. Kung kailangan nyo magsama ni Chanel, ipagpaalam mo na rin siya sa kanyang magulang para magsama-sama na tayo dito pansamantala sa bahay. Ay, Captain! Magbibili na lang din ako kay Jack na maiiwan ka rito pagpasok niya mamaya. Ang alam ko panggabi siya ngayon. Ay naku, yari sa akin yung kapatid mo. Huwag mo nalang pansinin. Saka pwede ba tantanan mo na ang kapatid ko? Best friend kita pero hindi ako papayag na maging sister-in-law kita. Humagikhik ang beking si Candy. Nagbeso lang ito kay Jean bago umalis ang dalaga. Sa pagtalikod ng dalaga ay biglang sumeryoso ang mukha ni Candy at saka isinara ang pinto. Lumakad ito palapit sa telepono at dinayal ang numero ng bahay nila Chanel. Kinausap nito ang isa pang kaibigan at sinabihang pumunta roon. Nang matapos ang kanilang pag-uusap ay ibinaba na ni Candy ang telepono bago prenteng umupo sa sofa. Samantala, si Chanel naman ay nagmamadaling nagkarga ng mga gamit sa isang bag. Nang magtanong ang magulang nito ay sinabi niya sa mga ito ang napag-usapan nila ni Candy na doon na muna sila sa bahay ni Jean. Pumayag naman ang mga ito at nagpresenta pang ihahatid siya. Nang maihatid ito sa bahay ng kaibigan ay pinag-usapan nila ang gagawin at saka nila irerelay kay Jean pagdating nito. Habang si Jean naman ay nagdesisyong mag-half day lang sa trabaho. Inasikaso lang talaga nito ang leave niya. Nang matapos mapirmahan ng kanilang management staff ang kanyang pinasang letter ay umuwi na ito. Kumusta na kaya si Candy sa bahay? Sandali nga't matawagan? Kinuha ni Jean ang kanyang cellphone at hinanap sa contact ang numero nila sa bahay. Ilang ring lang yon at may sumagot kaagad. Alam na alam ng dalaga na si Candy yon base sa pag-hello nito. Best, natawagan mo na ba si Chanel? Anong sabi niya? Nandito na siya. Hihintayin ka na lang namin. Ganun ba? Sige, pauwi na rin ako. Approve na ang leave ko at nag-half day na rin ako para maasikaso natin ang mga dapat gawin. Sunduin ka na lang namin. Wait mo na lang kami. That's better. Hintayin ko na lang kayo dito sa labas ng SMBF. Okidoki. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa ay lumakad na rin si Jean papunta sa pinakaharap ng SM. Nang madaanan ng dalaga ang red ribbon, ay bumili muna siya ng roll na cake bago tuluyang pumunta sa pagkikitaan nila ng kaibigan. Saktong paglabas niya ng mall kung saan doon din ang kanilang trabaho na matatagpuan sa huling palapag, ay natanaw na niya kaagad ang paparating na kotse ng kaibigan. Paghinto nun sa kanyang harapan ay bumaba si Chanel sa harap at lumipat sa likurang bahagi. Pagsakay ni Jean ay pinaandar na din ni Candy ang kotse. Ilang minuto lang ay narating na nila ang bahay ni Jean. Palabas naman doon si Jack para pumasok din sa trabaho nito. Pagbaba ng kotse ay tinawag pa ni Jean ang kapatid. Lumapit naman ito sa kanya. Mag-iingat ka ha, closing ka nga pala ngayon. Oh, dagdag mo sa baon mo. Ate naman, hindi na ako bata. Saka marami pang allowance ko. Kunin mo na para may extra ka. Gina nga. Bye-bye, papasok na po ako. Nang makaalis si Jack ay sabay-sabay na pumasok ang tatlong magkakaibigan. Pagdating sa loob ay kumain sila ng cake na dala ni Jean. Dahil solo naman nila ang bahay at wala si Jack ay pinag-usapan na rin nila ang gagawing hakbang para makausap ang lola ni Rita. Pakiramdam ko naman, madali lang nating makakausap ang lola niya. Bukod sa mabait si Lola Lucinda, kilala naman tayo nun. 13 years niya tayong hindi nakita. Sa tingin mo ba'y makikilala pa niya tayo? Bakit hindi natin subukan? Pwede. Gagawa na muna ako ng proteksyon natin mamayang gabi. Naku, kung magpapauso ka na naman please lang ha. Doon ka na lang sa guest room. Hihikain ako sa'yo eh. Actually, yun nga sanang ire-request ko. Jean, Candy, walang mamamatay ha? Ha? Bruha to, huwag kang nega. Pahingi ako ng kahit anong bagay na pag-aari nyo. Baka naman kulamin mo kami. Siya nga lang,
Kung gusto ko kayong kulamin, baka matagal ko nang ginawa yon. Saka hindi ako marunong mangulam, no? Pangontra lang ang alam ko. Nang sumapit ang gabi ay isinagawa na nga ni Candy ang paggawa sa proteksyon nilang tatlo. Isinagawa niya yon habang natutulog ang dalawa. Gamit ang kanyang mga gamit at mga gamit na ibinigay nila Jean, sinimulan na niya ang ritual. Nagsimula na ring kumulog at kumidlat na hindi na alintana ni na Chanel at Jean na mahimbing nang natutulog. Nang sumapit ang umaga ay ginising ni Candy ang mga kaibigan para ipasuot sa mga ito ang kwintas na may palawit na bato. Ito na ba yun? Oo, isuot mo na yan. Ikaw? Ay, syempre meron din. Inilabas ni Candy ang kwintas na nakatago sa kanyang damit. Doon lang isinuot ng dalawa ang sa kanila at saka bumangon para mag-ayos. Bala kasi nilang maagang bumiyahe papuntang Taytay para hindi sila abutan ng rush hour sa daan. Wala pang 1 oras ay nakaayos na silang tatlo at handang-handa ng bumiyahe. Nag-iwan lang si Jean ng note sa kapatid. Saka sila lumarga. Habang nasa daan papuntang Taytay ay nakatulog sina Jean at Chanel. Hindi naman ininda ni Candy yun. Nagpatugtog na lang siya ng mahina para hindi maburyong. Ilang oras pa silang bumiyahe bago narating ang harap ng malaking bahay ni Rita. Hindi muna ginising ni Candy ang mga kaibigan. Sinubukan muna nitong tumawag ng tao. Pero kahit anong sigaw niya ay walang lumalabas. Doon pumasok ang ideyang aakyatin na lang nila ang gate. Batid naman kasi nitong walang alagang aso ang lola ni Rita dahil allergic ito sa balahibo. Doon niya ginising ang 2 pang kaibigan at sinabi ang kanyang naisip. Hindi man sang-ayon ay ginawa pa rin nila. Nahirapan pa silang makapasok doon sapagkat may kataasan ang gate nila Rita. Nasa tuktok na sila ng gate nang may isang matandang lumabas mula sa bahay. Napansin yon ni Jean. "Lola Lucinda!" Napahinto naman ang 2 nitong kasama. Sabay na lumingon sa matandang inaaninag sila. Kumaway pa si Candy sa matanda bago sumigaw. Lola ganda! Dahan-dahan ang ginawang paghakbang ng matanda. Nang sapat na ang lapit nito ay namukhaan niya ang tatlo. Tumatawa pa itong nag-sign of the cross. Bago sila sinabihang bumaba doon. Nagmamadali naman ang mga ito sa pagbaba. Nang makababa na ay isa-isang yumakap ang mga ito sa matanda. Si Jean ang pinakahuli sa mga ito. Nang humiwalay ito sa matanda ay diretsuhang sinabi nito ang kanilang pakay. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda at inaya silang sa loob na lang ng bahay mag-usap. Nang marating nila ang sala ay pinaupo sila ng matanda at saka sila hinarap nito. Nagtanong ito kung ano ba ang tungkol kay Rita. Mababakas ang lungkot sa mukha nito kahit pa siya ay nakangiti. Nagpakita po sa amin si Rita at may sinasabi po siyang pangako na ginawa namin. Sa pagkakaalala ko po, ang tinutukoy niya nung pinilit niya kaming mag-blood compact. Minerkahan din po niya ako sa aking likuran. Ipinakita naman ni Chanel sa matanda ang markang sinasabi nito. Habang patuloy si Candy sa pagsasaad ng mga nangyari. Nang makita ng matanda ang marka sa likod ni Chanel ay nagulat ito. Pero sandali lang yon. Bumuntong hininga ang matanda bago nagsalita. Ayon dito ay matutulungan niya ang mga ito pero hindi nito inakalang gagawin niyo ni Rita. Mabait, mahiyain at masunuring bata ang tingin nito sa apo. Hindi lubos akalain ni Lola Lucinda na malululong sa itim na mahika ang apo. Nabanggit nga po niya na sa inyo niya natutunan ng mahikang yun, pero hindi po talaga namin alam kung ano ba ang pumasok sa kanyang isipan. Inamin nitong siya ang nagturo noon ng mahika kay Rita, pero hindi para makapanakit, kundi para makapanggamot ng may sakit. Inamin din ng matanda na ang kanilang pamilya ay may lahing mangkukulam.
Ayon pa sa lola ni Rita ay sumamba noon ito sa demonyo kaya pinabalik ito dito sa Taytay upang mailayo sa mga kalahi nilang nag-iimpluwensya rito. Ngunit mukhang nahuli na ang mga magulang ni Rita dahil hindi na nila napigilan ang masamang kaakibat ng mga ritual na ginagawa noon ng anak. Alam po ba ninyo kung ano po ang pwede naming gawin? Tumango ang matanda at sinabi sa mga ito ang dapat at kailangan nilang gawin. Tinuruan din sila ng matanda kung paano nila malalabanan si Rita. Ipinaalala din ito na maaaring may kinakapitan ng kanyang apo na nasa pangangalaga pa ng magkakaibigan. Nang matapos ang pag-uusap ng mga ito ay bumalik na ng Paranaque ang tatlo. Wala silang inaksayang oras. Pilit nilang iniisip kung ano ang bagay na yon. Simula ng araw na yon ay inisa-isa nila ang kanilang mga lumang gamit at pilit nilang hinahanap ang bagay na tinutukoy ng matanda. Pero kahit anong hanap ang gawin nila ay wala silang makita. Lumipas pa ang ilang araw. Malapit nang matapos ang leave ni Jean pero wala pa rin silang nakukuhang sagot. Nalalapit na rin ang kaarawan ni Rita. Araw ng linggo yon, nagdesisyon ang tatlo na maglinis ng bahay ni Jean habang naghahanap sila ng kasagutan. Si Candy ay nagpresintang mag-ayos sa mga kwarto. Si Chanel naman sa unang palapag, habang si Jean ay sa bodega. Habang nagwawali sa loob ng bodega ay may nakitang bracelet ang dalaga. Kumunot ang noo nito. Bracelet? San galing to? Yumuko si Jean para damputin yon at tingnan ng malapitan. Nakaramdam ng pagkabog ng dibdib ang dalaga sapagkat pamilyar ang itsura ng bracelet na yon. Namutla si Jean nang mabasa sa hawak na bracelet ang mga salitang nakaukit dito. Kaagad niyang isinilid yon sa kanyang bulsa at tinungo ang mga kaibigan. Candy! Chanel! Madali kayo! May nakita ako sa bodega! Anong nakita mo? Kayamanan? Gold bar? Seryoso to, Candy! Nang makalapit ang dalawa sa kanya, ay inilabas niya sa kanyang bulsa ang bracelet na napulot. Kitang-kita niya ang pamimilog at panginginig ni Chanel nang makita yon. Lumayo ito sa dalawa at dinukot mula sa kanyang bulsa ang isang coin purse. Mula roon ay inilabas ni Chanel ang bracelet na katulad ng kay Jean. Nanlaki naman ang mga mata ni Candy nang makita yon. Itinaas naman ito ang kanyang kaliwang kamay at doon ipinakita ang kaparehas na bracelet. Ito ang niregalo noon ni Rita sa atin. May nakaukit na best friends forever. Pero ito ba talaga? Kasi madami siyang binigay sa atin eh. Hindi lang to. May bag, damit, headband at kung ano-ano pa. Pero hindi kaya ito ang sinasabi ni Lola Lucinda? Kung pagbabasehan ang nakasulat dito at sa sinasabi ni Rita nung huli ko siyang nakita, patungkol yun sa pagkakaibigan. Kay Rita ba galing ito? Hindi ko kasi matandaan noon kung sino sa inyong nagbigay nito, kaya tinago ko at lagi kong daladala. Sigurado akong sa kanya galing to. Para namang may bumbilyang umilaw sa ulo ni Jean. Mabilis siyang umakyat at tinungo ang silid niya. Hinalungkat niya ang lahat ng photo album na naroroon. Alam niyang isa lang ang maaaring maging sagot sa kanilang katanungan. Napabuntong hininga ang dalaga nang makita ang hinahanap na photo album. Nasa pinakailalim ng mga album yon. Nang sa wakas ay makita na ang hinahanap, ay bumalik siya sa ibaba kung nasaan ang mga kaibigan. Ipinakita ng dalaga sa mga ito ang photo album na naglalaman ng kanilang mga lumang larawan. Photo album? Tama, nung magkakasama pa tayo nila Rita, mahilig ka ng kumuha ng larawan. Sa ating lahat, ikaw ang laging sentimental. Bawat pupuntahan, bawat masasayang nangyayari sa atin, kinukuhanan mo. Wait lang ha. Ano namang connect? Kung si Rita ang nagbigay niyang bracelet, sigurado akong siya rin ang magsusuot nito sa atin. At sigurado ako na makukuhanan ko yun ng larawan. Ay, bakit ngayon mo lang naisip yan? Simula nang maghiwa-hiwalay tayo,
Pinilit ko ng kalimutan ng kahit anong konektado kay Rita. Ayoko nang masaktan at ayoko nang matroma. Ano pang hinihintay natin? Di buklatin na yan! Nagkumpulan ng 3 bago binuklat ang photo album. Inisa-isa nila yon. Nandyang natatawa sila, napapangiti habang isa-isang nakikita ang masasaya nilang larawan. Sa paglipas ng bawat segundo, nawawalan na ng pag-asa ang mga ito na makakakita ng katibayan na tama nga ang kanilang hinala. Ngunit sa pinakalikod na bahagi ng album ay makikita doon ang 4 na nakalinyang larawan kung saan ay isinusuot sa kanila ni Rita ang bracelet. Ang isa sa 4 na larawan ay naroon silang magkakaibigan na nakataas ang mga kamay na parabang ipinapakita ang bracelet na suot nila na magkakaparehas. Parang nawala ng lakas si Jean nang maalala kung gaano pa sila kasaya ng araw na yon. Tanda pa ng dalaga na ang larawan ay kuha 1 araw bago ang kaarawan ni Rita. All this time, nasa harap na natin ang sagot pero lumayo pa tayo. Grabe! Ngayong alam na natin ang kinakapitan niya ay may sasagawa na natin ang itinuro ni Lola Luz. Dapat natin paghandaan yun. 2 araw mula ngayon ay kaarawan na niya. Kailan ba natin isasagawa? Sasalubungin natin ang araw ng kanyang kaarawan. Sa unang pagpatak ng araw na yun ay dapat handa na tayo. Hindi ba natin pwedeng gawin yun bago ang kaarawan niya? Nakalimutan niyo na bang bili ni Lola Luz? Dapat nandun si Rita sa pagputol ng sinumpaan nating pangako. Pero matagal nang hindi nagpaparamdam si Rita. Dahil naghahanda siya sa tamang oras. Tamang oras? At yun ang tamang oras. Tama! Sinabi niya ang salitang yan sa akin noon, pagdating ng tamang oras. Nang gabing yon ay nagplano ang 3 na pagsapit ng gabi bago ang kaarawan ni Rita ay sisimulan na nilang isagawa ang mga itinuro ni Lola Lucinda. At habang hinihintay ang pagsapit ng araw na yon ay itinuro sa kanila ni Candy ang proseso ng ritual na kanilang isasagawa. 2 araw din na inaral nila yon. Maging ang mga options na kanilang gagawin kung sakaling magkaaberya. Nang sumapit ang araw na yon ay inihanda na nila ang kanilang mga gamit. Sakay ng kotse ni Candy ay tinungo nila ang bahay nito na ayon sa Becky ay mas magandang lugar para isagawa ang ritual. Bukod sa wala itong kapitbahay, ay malawak din ang bakura nito at makikita mula roon ang mangyayaring eclipse. Pagdating nila sa bahay ni Candy, ay hindi maintindihan ni Jean kung bakit siya biglang kinabahan. Napansin naman yon ni Chanel. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Kinakabahan lang. Sana nga. Huwag ka nang mag-alala, Jean. Magiging maayos na ang lahat. So tara na at simulan na natin ang pagsiset up? Yun nga ang ginawa nila. Pagsapit ng 11:30 ay sinimulan na nila ang unang bahagi ng ritual. Walang kakaibang nangyayari ng mga oras na yon. Pero nang sumapit ang eksaktong 12:00 ng madaling araw ay nagbago ang atmosfera ng paligid. Lumakas at lumamig ang simoy ng hangin. May kakaibang init ding nararamdaman ng 3 kahit pa nga malamig ang hanging dumadampi sa kanila. Doon na sinimulan ni Candy na isagawa ang ritual ng pagtawag kay Rita. Habang ginagawa yon ay gumuhit ng bilog ang mga ito gamit ang abong ibinigay ni Lola Luz. Proteksyon yon para hindi sila masaktan ni Rita ayon dito. Siguraduhin yung hindi kayo lalagpas sa bilog na ito. Dahil kung hindi, paniguradong yari tayo. Oo. Sige. Tama nga si Lola Luz dahil hindi nagtagal matapos ang ritual ng pagtawag ay biglang lumitaw si Rita. Nakangiti ito at malayong-malayo ang itsura sa sinabi ni Chanel. Malinis ang suot nitong puting bestida. Napakaamo rin ang mukha nito na katulad noong nabubuhay pa. Lalapit sana ito sa kanila, ngunit agad ding natigilan si Rita. Para itong napaso
nang makalapit sa bilog na ginawa nila. Nagalit naman ang kaluluwa nito dahil doon. Mababaka sa mukha nito ang panggigigil. Umihip ng abnormal ang hangin sa kanila. Dahilan para mapatakip sila ng mukha dahil para silang nalulunod sa hangin nang gagaling sa likuran ni Rita. Mga traidor! Akala ba ninyo matatalo ninyo ako dahil lang sa pesteng bilog na yan? Nagkakamali kayo! Dahil sa oras na ito, ako ang mananalo! Bakit hindi mo subukan? Sumigaw si Rita ng napakalakas na naging dahilan ng pagtatakip nila ng kanilang tenga. Kasabay nun ay umihip ang napakalakas na hangin na mas matindi pa kaysa nung una. Dahil doon ay unti-unting nababawasan ang abong pumoprotekta sa kanila. Mabilis naman ang naging galaw ni Jean. Inabot niya ang isang sisidlan kung saan maaaring ikulong si Rita kay Candy. Binuksan naman yon ng dalaga at saka umusal ng isang dasal na maipanglalaban sa dating kaibigan. Ngunit yon ang akala nila. Bago pa man matapos ni Candy ang dasal, ay bigla na lang nagkikisay si Chanel habang si Jean naman ay bigla na lang sumuka ng dugo. Napahinto si Candy at napalingon sa mga kaibigan. Natatakot ang binabae sa nangyayari sa kanila. Ituloy mo lang. Huwag kang hihinto kahit anong mangyari. Kaya ko ang aking sarili at ako na ang bahala kay Chanel. Ngumiti ng malaki si Candy. Humugot ito ng malalim na buntong hininga bago ipinagpatuloy ang dasal na itinuro ni Lola Luz. Mahirap man dahil sa lakas ng puwersa ni Rita, ay pilit niya yung tinapos. Nang matapos niya ang dasal, ay may isang malakas na hanging nagpatalsik sa kanya palayo sa mga kaibigan. Nanlalabo man ang paningin ni Candy, ay sigurado niyang hindi inalis ang paningin kay Rita. Ngunit nagulat siya nang makitang nakatayo na ito sa kanyang harapan. Ilang dangkal lang ang layo nito sa kanya. Nang makalapit ito kay Candy, ay pinilipit ang leeg ng binabae. Hindi man lang nito nagawang sumigaw. Nakita naman yon ni Jean. Hindi! Candy! Matapos yon, ay dahan-dahan itong pumihit at naglakad papalapit kina Jean na umiiyak pa rin. Naghahalo na ang uhog at luha nito. Samahan pa ng dugong lumalabas mula sa kanyang bibig na hindi mawari ng dalaga kung paano nakuha. Habang ng mga sandaling yon, ay nangingisay pa rin si Chanel. Nang makalapit si Rita sa dalawa, ay doon lang napagtanto ni Jean na may parte ng bilog na natanggal dahil sa pagtalsik ni Candy na malamang tinamaan ito. Nanginginig sa takot si Jean. Hindi niya na malaman kung ano ba ang dapat na gawin. Ngumiti naman ng maamo si Rita bago may sinabing salita na hindi naintindihan ng dalaga. Kasabay nun ay unti-unting nandilim ang paningin ni Jean. Nang tuluyang nawala ng malay ang dalaga, ay umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Rita bago ito naglaho. Sa muling pagdilat ng mata ni Jean ay panay puti ang kanyang nakita. Napangiti siya nang mapagtantong nasa ospital na siya at nasa tabi niya ang nakangiting kaibigan na si Chanel. Nagtagumpay tayo, bestie. Muli ka nang nakabalik, Rita. Maligayang pagbabalik sa akin. Salamat sa pagiging totoong kaibigan mo sa akin. Sa inyong tatlo ay ikaw lang ang totoong nagtrato sa akin ng tama. Hindi mahina ang tingin mo sa akin at isa pa, malaki ang tiwala mo sa akin. I think we need to celebrate dahil wala na ang dalawang sagabal at makasarili nating kaibigan. Nagtawa na ng dalawa sa kanilang ginawa. Lingid sa kaalaman nila Candy, ay matagal na palang plinano ni Chanel ang muling pagbuhay kay Rita. At isang paraan lang ang naisip nito. Yon ay ang gumamit ng ibang katawan para maging sisidlan ng kaluluwa ni Rita. Dahil malaki ang inggit nila noon pa man kay Jean,
ay ito ang kanilang tinarget. At ngayon ay nagtagumpay sila. Ang istoryang ito ay nagpapakita lang na hindi lahat ng kaibigan ay totoo at mapagkakatiwalaan. Kahit pa nga sabihin nating kilala natin ito simula pa noon. Dahil ang inggit at galit ay walang pinipili. Kaibigan man o kapamilya.